Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito na po tayo sa John chapter 6 ng ating book by book at ang ating pong key verse ay nasa verse 35. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." So dito po sa chapter 6 ng John, hindi lang tungkol sa himala ng pagpapakain sa 5,000, mababasa rin natin dito yung paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig, ang pagiging bread of life niya, at ang pananatili sa pananampalataya kahit mahirap unawain ang kanyang salita. So dito nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi lamang sa mga bagay na imposible, kundi magkaroon tayo ng mas malalim pa na pagkakilala at pagtitiwala sa Kanya. So kaya po ang title ng ating pag-aaralan ngayon is Beyond the Impossible. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang sitwasyon sa buhay na tila imposible. Ano po yung mga naranasan natin? Tulad ng mga panalangin natin na hindi nasasagot ng Diyos, mga problema na parang wala nang katapusan o solusyon. Ano po? Kaya humihingi tayo ng himala sa Diyos na mabigyan niya tayo ng pansin. Pero dito po sa chapter na ito, pinakita ni Jesus na ang layunin ng pananampalataya ay hindi lang tayo makaranas ng himala, kundi makilala siya ng mas malalim pa. So makikita natin sa ginagawa ni Jesus is beyond the impossible. Ngunit higit pa sa mga himala, tinuturuan niya tayo na kung paano mamuhay sa pananampalataya, gawin ang tatlong bagay na ito. Number 1, tumingin kay Jesus. Number 2, lumapit kay Jesus. At number 3 is manatili kay Jesus. So yung number 1, tumingin kay Jesus, ay mababasa po natin sa verses 1 to 21. Kaya dito sa temang ito, huwag tumingin sa laki ng problema, kundi sa laki ng Diyos. Minsan kapag may problema tayo, mas nakikita natin yung sitwasyon kaysa kay Jesus na hindi rin mababago naman ang sitwasyon na sa sobrang pag-aalala. Ang gawin natin, tumingin tayo kay Jesus kapag may kinakaharap tayong imposible. Huwag lang humingi ng solusyon, but be in the presence of God in prayer. Kapag kasama mo siya, kapatid, may kapayapaan kahit hindi pa nasasagot ang lahat. Kung nakikita mo ang himala ni Jesus, nakikita rin niya kung ano ang pangangailangan mo. Number 2, lumapit kay Jesus. At mababasa po natin ito sa verses 22 to 59. Sabi niya ito sa 37 verse, "Sino mang lumalapit sa akin ay hindi ko itataboy." At sabi naman sa verse 45, "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman." Ang ibig sabihin ng ang kumain at uminom ay larawan ng buong pusong pagtanggap. Handa tayo sa pagbabago at pananampalataya kay Kristo. Ang ibig sabihin patuloy na pagtitiwala. Lumapit means manampalataya kay Jesus. Tanggapin siya, magtiwala sa Kanya, yung promise ng Kanyang salita, at isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Ito po yung mga bagay na dapat sinusuri natin yung motibo ng ating pagsunod. Na po. Sabi niya doon sa verse 26, "Hinahanap niyo ako dahil nakakain kayo ng tinapay." Marami pong tao ang lumalapit kay Jesus dahil may problema, may sakit, kailangan ng trabaho, may mga financial needs, gusto ng himala, pero wala pong masama dito sa mga inihiling natin. Pero paano kapag nawala yung pagpapala at hindi sinagot? Hahanapin pa rin ba natin si Jesus? Ang pagkain sa tinapay ng buhay ay larawan ng patuloy na pagtitiwala at pakikipag-ugnayan natin kay Jesus. Kailangan natin laging lumalapit sa Kanya araw-araw sa ating pananalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagsunod sa Kanyang kalooban, pagtitiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon. May mga pagkakataong hindi natin lubos unawaan ang plano ng Diyos, ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa kung gaano natin naunawaan ang lahat, kundi sa pagtitiwala natin sa Kanya. Huwag lang tayong lalapit sa Diyos kapag may pangangailangan. Lumapit tayo sa Kanya dahil siya ang tunay na tinapay ng buhay. Gawin natin sentro si Jesus, hindi ang Kanyang pagpapala. Amen po. So yung pangatlo, manatili kay Jesus. Mula noon ay marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Bakit nga ba sila tumalikod? Gusto ng tao ng himala pero ayaw sa mensahe. Bilang tagapagbigay lamang ng biyaya, pero hindi bilang Panginoon ng kanilang buhay. Yan po, in reality po. Gusto nila ng pagpapala, pero ayaw ng pagsuko ng buhay. Sinabi ni Jesus na kailangan nilang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo. Isang larawan ito ng buong pagtanggap at pananampalataya sa Kanya. Ayaw nilang isuko ang kanilang sariling pananaw at kagustuhan. Madaling sumunod kapag pabor ang sitwasyon, pero kapag hinihingi ni Jesus ang pagbabago ng ating puso, pagpapatawad, kabanalan, pagtitiwala sa gitna ng kahirapan, dito po masusubok ang ating pananampalataya. Sumunod sila dahil sa natanggap, hindi dahil kay Jesus. Habang mahimala, maraming tagasunod. Nang maging mahirap na ang panawagan, kumunti po yung nanatili sa Kanya. So, paano natin po ito i-relate sa ating buhay?
kapag hindi agad sinasagot ang panalangin, kapag nawalan tayo ng trabaho, kapag nagkasakit, kapag may problema sa pamilya, kapag ang pagsunod kay Jesus ay may kapalit na sakripisyo. Pero ang sabi ni Pedro, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ang beyond the impossible po ay nakikita si Jesus na mas dakila kaysa sa problema. Lumalapit kay Jesus, hindi lang sa kanyang mga pagpapala, nanatiling tapat kahit mahirap ang pinagdadaanan. Kaya nga hindi lang tayo naalis ni Jesus sa ating mga posibleng sitwasyon, kundi dinadala niya tayo sa isang mas malalim na relasyon sa Kanya. Isang pananampalatayang hindi nakasalalay sa mga himala, kundi sa kung sino siya sa ating buhay. So ilang po, and God bless po sa ating lahat.